Okay, so pag-usapan natin si Kaufman. Itong abogado ni Digong, itong Jewish Irish ba? Ang isang lahi nito. So, sinasabi nila na ito po ay magaling at napag-aralan na naman natin yung kanyang performance. Hindi naman po siya totoong ganoon kagaling. Yun nga kay Bemba, 'di ba? Pinatalo niya yung kaso eh. Yun pala may issue sila na hindi na siya nababayaran ni Bemba, 'di ba? Tapos nung inapila nung attorney na babae, ipinalit sa kanya ni Bemba, napakadali lang na apila yung kaso. And then na-reverse yung decision ng dito kaso niya. Hindi naman niya pinatalo kung hindi iniwan niya yung yung kaso ni Bemba, 'di ba? Pero ganoon na rin yun eh. Nilayasan niya eh. Dahil may problema sila sa pera. At ayaw naman daw po niya, wala silang agreement na tatanggap siya ng libre or pro bono. Ang napansin ko naman po dito ngayon, wala naman siyang reklamo tungkol dun sa issue ng pera. Kaya lang pagka abogado ka, di ba dapat tahimik? Tsaka siya yung nagsasabi na dapat ay irespeto ang proseso ng korte ng ICC. No interference. Tama? Ibig sabihin, yung mga ginagawa ng mga DDS na pangaharas sa ICC court, tigilan, wag gawin yung ganon. Kasi nakikita ng ICC, those were his few words at the start ng serbisyo niya dyan. Diba? Pero ngayon abay baliktad na. Naging DDS na rin to si attorney. Tulad nga nito, kinote siya dito ni Mortera. Sabi diyan, I think the real prosecutor in this case is actually in Manila, sitting in his palace. So he's referring to the president. He's the person who threw President Duterte over here to The Hague. He is the person who used the office of the prosecutor as a tool in his political campaign. And it won't work. Diba? So sabi niya, ang tunay na tagapag-usig dito sa kaso na to, nandun sa Maynila. Nakaupo sa kanyang palasyo. Siya ang tao na nagpadala dito kay Duterte sa The Hague. Siya yung tao na ginagamit ang tanggapan ng prosecutor ng ICC para sa kanyang pamumulitika. At yan ay hindi uubra, sabi niya. Ito pa. I think that the real prosecutor is the person. Ayan, ito yun. It won't work. Ito. Sabi ni Kaufman, ICC being used for political ends. I think that the real prosecutor in this case is actually in Manila, sitting, blah, blah, blah. Di ba? So, atakihin ang ganito ang presidente ng Pilipinas. Bakit? Is this some kind of a mind conditioning? Diba? Ang dating sa akin ito, this is a mind conditioning na matalo man si Digong dyan sa ICC, ang taong bayan ay binababatuhin na agad ng sisi ang presidente ng Pilipinas na dinidiktahan ng ICC. Diba? Ginagamit ang ICC. O di pagka ginagamit, dinidiktahan. Diba? Yun ang itinatanim na nito ni Kaufman. Bakit si Kaufman? Hindi na ba pinapakinggan yung mga influencers ninyo, yung mga abogado ninyo ng mga Duterte? Bakit si Kaufman? 'Di ba? Tingin ko, kaya naman ito yung umaatake, maybe part ng payment. magpaka DDS o parang asong kahul lang kahul na rin. 'Di ba? Ito yung buhay to. Ano pinalaman niya rito sa Pilipinas? Hindi pa nga he already knows that Duterte is guilty. That's what I'm thinking of. Na mukhang alam niya na matadali si Duterte. Makakalawit talaga ng tuluyan dyan. Kaya gumagawa na ng ingay para hindi tuluyang mabulok ang kanyang reputasyon. Again, hindi po siya magaling na abogado. Yung mga kasong hawak niya, hindi naman po ganun ka-impressive.
merong etong si Bemba pinapanagot dahil sa yung mga tauhan niya due to chain of command. Wala naman palang sapat na investigasyong ginawa ang prosecutor. Kaya na na-reverse yung desisyon. 'Di ba? Tapos yung sa kapatid ni Muammar Gaddafi, na hinawakan niya rin yung kaso. Hindi nga po nakapagsampa ng kaso diyan na nag-prosper. Ang nangyari, na-refer doon sa bansa nila, sa Libya, at nangako na seryosong iimbestigahan namin itong mga sangkot sa pagkamatay ni Muammar Gaddafi. Kapatid, anak ni Muammar Gaddafi, si Alicia. Diba? Tapos yung isa pa na hinawakan din ito ni Kaufman na kaso. Ang kaso na yon, ang problema, walang testigo. Natural. 'Di ba? Mahinang abogado si Kaufman. Malakas lang sumingil kasi nga naging maingay yung pangalan niya. Katulad nung dahil po kay Bemba. Hawak niya si Bemba, resulta ng laban, nanalo si Bemba. Pero ang totoo, pagka pinag-aralan mo, diba, makikita mo na ito palang si Attorney Melinda Taylor, ang nakagawa ng significant doon na napareverse niya yung decision. Sipin mo, ginawa nito ni Kaufman doon kay Bemba, submitted for resolution sa Baylayas. Na desisyon ng talo. Nung hinire si Melinda Taylor, di ba, ilang buwan lang na pa-reverse nila yung decision. Ay, nako. Ba't ganun, pagka nadidikit sa Duterte, nagiging bumababa yung level, kumbaga. Ay, nako. Yan lang napansin ko rito kay Attorney Kaufman. Naging parang aso na rin, parang mga DDS na tahol. Ang inaaway na ang presidente ng Pilipinas.